Ay, mayong buntag sa tanan. Ako ipakita ang video sa akoan, ang pagpalis na lang kay sorry kaya kay wala nako nakita ang pag sugod kog pagtrabaho ani. Kay karon ako nakahuna-una og video although ang akong buhaton pagpalis na lang. Pagpalis ug pagkunik ani. Kini siya diri man ni siya ibutang sa bato. Kining bato dito ra pud nakita na ko ni sa kanang kuan nag-search jud ko sa mga bato nga gusto na ko butangan. Kay gusto ko na ito artistic ang bato. Although kung ang paghimo ani gikan jud ni sa bronze plate. Ang gamit na ko nga bronze plate ani mga 1.5 mm lang ang thickness niya. Tapos mao ni pakita na ko sa inyo ang bronze. Kini mo ni dili siya nagsugod. Mag-cutting ko ani niya pormahon ako through hammering. Hammer ya all kinds of hammer, may pointed, may flat, at saka may round na hammer. Tapos gamitan ko ng acetylene para sa pag-connect. Pag-connect nito, ito yung gamit ko ng acetylene, pag-connect na lang. Sorry kayo guys kung hindi ko di na ako napakita ang buong video kay karon na jud ko naka-decide nga akong i-video akong trabaho. Ang inyong makita ron ang pagpalis na lang. Ang purpose sa pagpalis para ma-smooth ang surface sa atong sculpture. Nya kay noon karon nga di maginiingon nga paspas ni nga trabaho, dugay mo gini nga trabaho. Ang ipakita na ko sa inyo ha ang kanang dali na lang kaayo. Sige lang kay sunod mag-video ko, maghimo ko sculpture sunod nga from the start kung giunsa na ko paghimo step by step pag-cutting sa plate hangtod nga mapurma gid siyang tawo. Kay every time nga kuan mag-video na ko sunod. Ako nang ini-video niya. Ang mga trabaho maguna ko karon ako nag-decide og mag-video. Human ani guys, human ato magpa-surface ani. Ato ni siyang sunugon, i-profile, tawag na siya patination, coloring of the bronze. Sayang lang jud kay wala nako nagpakita sa inyo ang pagporma gyud sa tao from the start gyud kay which is most challenging kayo tanawon kay mao nay gusto nga mahibalan. Undo paghimo na ko ani ang paghimo na ko ani dirito kato na ko ni diri na maghimo ko mag-cut ko bronze plate hangtod sa tiil din dukdoko na ko hangtod nga mapurma og tiil. Bronze plate ni siya isa-isa. Kamot. Ang size nito siguro mga 18 inches or hindi ko pa na exact size. Ito kung magtatanong kayo nito, itong ito yung ano sa tawag ani ha. Although ang acetyl lang po ang may gawa nito sa tulong nito. Ito ang bronze rod. Mapalit ninyo ni 55 pesos each. Maybe dili mo kasabot kung unsa mo kuan kay wala jud ko nagsugod sa primero. Ang akong gipakita nga medyo diretso na lang sa kuan. Ipakita na ko guys, human na ko ani, ipakita na ko ang video. I mean ipakita na ko ang picture na lang kay di ni basta-basta ma-video kay dugay kini mahuman. Ang bronze sculpture dugay kay mahuman, dili siya ingon nga maghimo ka karon after pagkaugma taod-taod human na. It takes for many hours, many days, years. Ito pala ang paggawa ko nito siguro
kung from the start siguro aabot na ito ng ano, aabot na ng 5 buwan. Kasi yung trabaho ko hindi diretso-diretso or putol-putol ang trabaho ko. Pero kung diretso-diretso, pag may time ako, diretso-diretso ang trabaho ko, kaya ko ito nang tapusin ng 1 month. Ito yung mukha niya. Ito yung liha ko. Ang gamit ko ng liha ito, ano ito, 100. Number 100 lang. Para maging even yung surface niya, mawala yung mga bukol-bukol. Ito guys, ito yung mga, ito bakit may mga itim-itim ito, ito yung mga ito yung resulta sa ano pagsunog ng bakal. Pero mamawala rin ito pag mag-patination na tayo. Ang patination, pwede niyo namang i-search sa YouTube kung ano yung patination. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano mag-patination. Yung patination ko natural lang. Natural lang, sunugin ko lang ito. At makita nyo ang resulta kung baga para mong itatapa yung bronze mo ba. Isasaling mo sa bag sa usok. Ang usok na magkulay sa kanya. Ito gawin niya itong parehas. Tapos ito may nakita atong medyo bukol ito. Pukpukin ko lang ito. Tingnan nyo yung liig niya. Nakuha ko ng anatomy. Ito. True hammering lang. Ito yung gamit ko na hammer. Marami akong hammer. Ito yung mga klase kong hammer. Ito siya may malaki, may round ang ano, may round ang head. Itong flat. Para ito sa mga flat surface. Kung gagawa ako ng mga medyo sharp na surface, ito ang gawin ko, yung pangkanal. Para po sa anatomy. Para makuha ko yung anatomy. Medyo na medyo na emphasize ko na yung sa liig. Kanina wala ito eh. Dapat lang pagpukpok guys, ano lang, proper timing talaga. Although ang bronze, marami naman talagang sculpture ang bronze, maraming paraan. Yung ibang paraan, yung tinatawag nila na ano, ito sa akin, ito tinatawag sa amin ito sa Bisaya, ipikpik, pukpok, gamit ang martilyo. Tapos yung iba, magka-casting. Pero ito ang gusto ko, pukpok, kasi challenge ito, kasi every detail yari talaga sa ano, walang kaparehas. Isang strike mo sa ano, isang strike mo sa martilyo, may create na yun na ano, may signature na. Tingnan natin kung ano ang ano. Pasangin yan, okay naman. Pag makita ako na medyo hindi ko gusto, pinupukpok ko. Ito, nagawa ito, acetylene na lang. Itong tainga niya, acetylene na lang. Pinupurma ko sa acetylene. Tapos, may grinder rin ako na ano, na maliit na grinder ito. Ito lang.
sige lang guys, sa next video natin, gagawa lang ako from the start talaga eh. Ngayon ako naka-decide na mag-video eh. Although yung tutorial ko hindi sharp, hindi talaga as in accurate kung paano ko ginawa. Katulad nito, medyo ano siya, medyo hindi siya malalim. Gawin ko yung malalim, gamitin ko, pukpukin ko ito. Oh, lalalim na siya. Ganyan lang. Although medyo mahirap lang talaga siya kasi hindi ito clay na pag oras na may gusto kang pormahin, may gusto kang i-form, i-post mo lang sa kamay mo. Hindi ito kasi ito matigas, ito bakal ito eh. Ito yung anatomy na, ito yung shoulder niya. O, tingnan niyo yung shoulder niya, na-emphasize ko na yung shoulder. O, pinukpok ko. Dahan-dahan lang ang pagpukpok, i-controlin nyo. Huwag yung pukpukin ng malakas kasi pag malakas yan, madi-deform yan. Yung tama lang. O, ito yung shoulder niya. Na-emphasize na. Na-emphasize na siya, na-detail na siya through hammering lang. Tapos sa patination din mga ka-sculpture, titigas itong bronze sa baga through fire or tinatawag na ito patination. Ito ginamit ko ito yung medyo ano siya matalas kasi gusto kong laliman ang backbone niya dito. Tapos lagyan natin ng liha para ma-smooth naman yung surface. Para hindi mukhang sira talaga. Tingnan nyo yung likod niya. Ganyan lang guys, ganyan yung ginagawa ko. Although sa paggawa pa lang nito, hindi ko pa ito nagporma. May mga detail na talaga ito. Pero ito may mga correction pa tayo eh. Yung mga pukpok ko, yun ang mga konti na lang, pakunti-kunti na lang, mga correction na lang yun. Hanggang dito lang muna guys sa pagtuturo ko. Next video naman yung sa patination.